Welcome sa Movie Flix Recap. Ngayon pag-uusapan natin ang pelikula na thriller horror na Pinamagatang. Sa pagsisimula ng Season 2, nagawa ni Nick mamahala sa komunidad at matagumpay nilang pagtakas sa mga zombies at papunta sana sa hangganan ng Mexico. Pero akala ng nila ay malapit na silang makarating sa kanlungan, may grupo ng mga armadong militante ang biglang sumulpot, nagulat sila at halos pinuksa ang buong komunidad. Si Lucy ay hindi pinalad na mabaril at nauwi sa pagkakabihag kasama ni Nick. Samantala, nalaman ni na Madison at ng kanyang pamilya ang kinaroroonan ni Nick mula sa parmasyutiko at nagsimula silang magtungo sa hangganan. Habang hinahanap nila si Nick, sila rin ay nadakip ng mga armadong militante at dinala sa isang base militar sa hangganan. Pagdating nila, nakita nila na ang base ay napapaligiran ng napakaraming bangkay, malinaw na nagpapahiwatig na ito ay malayo sa pagiging isang ligtas na kanlungan. Pagpasok sa loob, pinaghiwa-hiwalay ang pamilya. Ang amain ni Nick na si Travis ay dinala sa basement, kung saan nakita niya ang mga katawan ng mga bilanggo na may marka, na nagpapahiwatig na may ginagawang nakakatakot na eksperimento sa tao. Bukod sa kanya, ang madilim na basement ay may iba pang mga bihag, at nakita ni Travis si Nick sa gitna ng karamihan. Nang magkataon na wala ang mga gwardiya, nilapitan ni Travis si Nick. Matapos ang maikling pag-uusap, isiniwalat ni Travis na patay na ang kanyang anak na lalaki, ngunit nangako siya kay Nick na hahanapan niya ng paraan para makatakas silang lahat doon. Samantala, sina Madison at ang kanyang anak na si Alicia ay nakakulong sa isang medyo maayos na opisina. Dinalhan sila ng pagkain ni Troy, ang kapitan ng militar, at sinabing hindi siya masamang tao. Kailangan lamang niyang alamin ang pinagmulan ng mga dayuhan at nangakong bibigyan sila ng mga supply at palalayain kung hindi sila mapanganib. Gayunpaman, hindi nagtitiwala sina Madison at Alicia sa kanya. Dahil nakaramdam ng kakaiba, nagsimulang maghanap ng sandata si Madison para sa pagtatanggol sa sarili, at nang wala siyang makita, inilabas ni Alicia ang kutsilyong itinago niya sa kanyang katawan. Pagkatapos bisitahin sina Madison at ang kanyang anak, bumaba si Troy sa basement, na isa palang laboratorio. Ang militar ay nanghuli ng mga tao mula sa iba't ibang lahi at nasyonalidad para sa pananaliksik, umaasang matukoy ang mga pattern sa pagiging zombie ng tao. Ngunit napakalupit ng mga eksperimento ay mararahas na pinapatay ang mga ito. Natuwa si Troy nang malaman niyang Maori si Travis dahil hindi pa nila nasusuri ang lahing iyon. Mukhang ang mga nakakulong sa basement ay mga ginyapig ng eksperimento at panahon na lang ang bibilangin bago sila pahirapan hanggang mamatay. Ayaw sumuko sa kapalaran, isang lalaking bihag na may balbas, nang makita ang lakas at kalusugan ni Travis, ay nagmungkahi ng alyansa. Kung makakahanap sila ng paraan palabas ng lab, maaari niyang pamunuan ang pagtakas palabas ng base. Mayroong imburnal sa ilalim ng base na konektado sa lagusan ng mga drug trafficker, at kung makakapasok sila roon, maaari silang makatakas pabalik sa Mexico. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay ang pagpaplano ng pagtakas mula sa lab para makakuha ng mas maraming oras para mabuhay. Tinanong ni Travis ang mga sundalo tungkol sa natuklasan nila sa mga eksperimento. Nalaman niyang ayaw ng mga zombie ang amoy ng mga patay na tao, kaya napapaligiran ng mga bangkay ang base upang mapigilan ang mga zombie. Kaya pala, kadalasan ay hindi ganap na kinakain ng mga zombie ang mga buhay na tao. Kapag patay na ang isang tao, nawawala na ang interes nila. Ito rin ang dahilan kung bakit patuloy na dumarami ang populasyon ng mga zombie. Kung kainin nila lahat ng tao, bababa ang bilang nila. Pagkatapos ipadala ang dalawang bihag para sa eksperimento, pumili muli ng isa pang paksa ang sundalo at si Nick ang napili. Nang makita ito, lumapit si Travis at inialok ang sarili, ipinahayag ang kanyang lahing Maori, kapalit ni Nick sa eksperimento. Dahil doon, agad pumayag ang sundalo. Ngunit bago pa man magsimula, lumaban si Travis at pinabagsak ang sundalo. Samantala, mabilis na kumilos si Nick at itinulak ang isa pang sundalo papunta sa isang eksperimento na kakagising lang bilang zombie. Sa gitna ng kaguluhan, ilang bihag ang nakatakas mula sa lab. Sa opisina, binabantayan ni Troy ang natutulog na sina Madison at Alicia. Nang magising si Madison, sinabi ni Troy na aalis ang hukbo sa araw na iyon at gusto niyang isama silang mag-ina. May kakaibang kilos si Troy kay Madison. Biglang narinig ang putukan mula sa ibaba, hinahabol ng mga sundalo sina Travis at ang iba pang tumakas. Lumabas si Troy para imbestigahan.
Para tulungan ang pagtakas ni Nick, nanatili si Travis sa hulihan at kalaunan ay nakapasok sina Nick at Lucy sa imburnal. Ang lalaking may balbas ay napatay agad ng mga paparating na sundalo. Narating ni Nick at Lucy ang dulo ng imburnal, ngunit nabigo sila nang makita ang napakaraming zombie na humaharang sa daan. Samantala, nadakip ng militar si Travis at bilang parusa ay itinapon sa isang hukay na puno ng mga zombie. Ngunit mali ang tantiyan ni Troy sa lakas ni Travis. Ginamit niya ang buong lakas at pinatay mag-isa ang mga zombie, pero binuksan ng mga sundalo ang bakod ng pangunahing grupo ng mga zombie, dahilan para rumagasa ang mga ito sa hukay. Hindi alam kung makakaligtas pa si Travis sa pag-ataking iyon. Bumalik si Troy sa opisina at naabutan ang pag-atake ni Madison, ngunit bilang bihasang sundalo, hindi siya basta-basta natalo. Sa gitna ng laban, kinuha ni Madison ang kutsarang nasa mesa at isinaksak ito sa mata ni Troy. Natalo si Troy at hindi na kumibo. Ginamit siya ni Madison bilang bihag habang lumalabas. Nag-alinlangan ang ibang sundalo na kumilos. Si Alicia naman ang inatasang maghanap ng sasakyang tatakasan, at nang makita niya ang susi, narinig niya ang sigaw mula sa imburnal. Sina Nick at Lucy iyon na natrap ng mga zombie, kaya mabilis niyang inihulog ang kutsilyo pababa para tulungan sila. Ngunit nakatawag ng pansin ang ingay at muli siyang nadakip ng mga sundalo. Pinilit ni Madison si Troy na sabihin kung nasaan si Travis, at inamin nitong nasa hukay ng mga zombie ito. Dumating ang kapatid niyang si Jake at nangakong dadalhin sila kay Travis kung pakakawalan niya si Troy. Dahil wala nang ibang pagpipilian, pumayag si Madison. Pagdating nila sa hukay, puno ito ng mga bangkay, ngunit buhay pa si Travis. Ilang sandali pa, dinala rin sina Nick at Alicia, at muling nagsama-sama ang pamilya. Hindi masamang tao si Jake, di tulad ng kanyang kapatid na si Troy na mahilig sa eksperimento. Sinabi niya kay Madison at sa pamilya na balak nilang umatras, patungo sa bukid ng kanilang ama at inanyayahan silang sumama. Ngunit hindi nagtitiwala si Madison kay Troy, kaya mas mabuting maghiwalay muna sila. Habang naghahanda ang tropa na umalis, isang sundalo ang nakarinig ng ingay mula sa imburnal at pinuntahan iyon. Dahil sa kanyang kuryosidad, hinila siya ng isang zombie at napatay, at di nagtagal, lumabas ang buong grupo ng mga zombie. Mabilis na napaligiran ng mga undead ang mga tao sa itaas bago pa sila makalikas. Habang inaatake si Madison, agad siyang tinulungan ni Nick. Sa malayo, tiniyak muna ni Travis na makasakay sa helicopter sina Alicia at Lucy. Habang halos lamunin na sina Nick at Madison ng mga zombie, dumating si Troy at niligtas sila, pinasakay sa kotse at inilayo sa panganib. Tinulungan sila ni Troy ng walang halong galit o paghihiganti. Muling napilitan ang bagong nagsamang pamilya na maghiwa-hiwalay, umaasang magkikita muli sa bukid. Hindi lumapag ang helicopter hanggang gabi at sa di inaasahan, inatake ito. Tumama ang isang bala sa salamin at tinamaan si Travis. Habang nawawalan siya ng malay at takot na baka maging panganib sa iba, kapag naging zombie, binuksan niya ang pinto at tumalon mula sa mataas na altitude, tinapos ang kanyang buhay. Nang mag-emergency landing ang helicopter pagsapit ng madaling araw, nagtaka sila kung sino ang umatake. Samantala, ligtas na nakarating sa bukid ang grupo ni Troy, ngunit dahil wala pa rin si Jake at ang kanyang grupo, nakakaramdam ang lahat ng hindi magandang kutob. Dahil wala pang pahintulot ng ama ni Jake, hindi makapasok ang mga dayuhan sa bukid, kaya naiwan sina Nick at Madison sa labas ng gate. Gusto nang umalis ni Nick, pero pinakalma siya ni Madison at ipinahiwatig na may baril siyang nakahanda sakaling may gulo. Habang naghihintay, inobserbahan ni Madison ang bukid. Karamihan ay mga ordinaryong nakaligtas, at ilang armado ang nagbabantay para sa kaligtasan. Mukhang isang perpektong kanlungan ito. Gayunpaman, ayaw ni Nick manatili, lalo na't ang mga sundalong ito ang pumatay sa mga miyembro ng kanilang komunidad at dahilan ng pagkasugat ni Lucy. Lumapit ang isang matandang lalaking may sombrero, siya pala ang ama ni na Jake at Troy, at inalok si Madison ng kape sa kabila ng bakod. Siya rin pala ang kumuha sa anak ni Daniel na si Ophelia sa hangganan noon. Sinigurado muna ng lalaki na hindi mapanganib sina Madison at Nick bago sila tuluyang papasukin. Alam ni Madison na kailangan nilang magtiis hanggang muling magkita-kita ang pamilya, at pansamantala, may matutuluyan na sila. Hindi ganoon kaganda ang kalagayan ni Alicia. Nag-aalala siya para kay Lucy sa bukid. Habang nagkakamping sila ni Jake at ng iba pa noong gabi,
Tiniyak ni Jake na magiging maayos din ang lahat at babantayan nila si Troy para hindi gumawa ng gulo. Binanggit ni Jake na ang pagiging padalos-dalos ng kanyang kapatid ay dahil sa labis na pagpaparaya ng kanilang ama. Habang nag-uusap sila, nakarinig sila ng distress signal mula sa kasamahang nagbabantay at natuklasan nilang lumalabas ang mga zombie mula sa mga palumpong. Dahil sa dilim at hindi pamilyar sa lugar, nahirapan si Jake, ngunit tinulungan siya ni Alicia upang makatakas. Sa kasamaang palad, nakagat ang kanilang kasamahan at kinailangang tapusin ni Jake ang kanyang paghihirap gamit ang baril. Pagbalik sa hotel, mas marami pang mga nakaligtas ang nagsisidating sa harap ng pasukan ng hotel. Nawala sa kontrol ang sitwasyon. Nahihirapan ang manager ng hotel na mapanatili ang kaayusan. Nang tila malapit nang magkaroon ng kaguluhan, lumapit ang dating kasama ni Nick sa selda na si Strand at nagsinungaling na isa siyang doktor na kayang gamutin ang mga may sakit na pansamantalang nakapakalma sa mga tao. Nagawa niyang gamutin ang mga simpleng sugat, ngunit ng isang buntis na nakaligtas ay malapit ng mga anak, wala na sa kakayahan ni Strand ang sitwasyon. Gayunman, dahil sa mga banta ng pamilya ng buntis, napilitan si Strand na magpanggap na doktor at subukang tumulong. Sa hindi inaasahan, nagmistula siyang isang medikal na henyo at parehong ligtas ang ina at ang sanggol sa huli. Ngunit nabahala ang manager ng hotel na baka hindi na magtagal ang lihim tungkol sa peking pagkakakilanlan ni Strand bilang doktor at kapag nabunyag, maaari itong magdala ng mas malaking panganib sa hotel. Kaya't napagpasyahan niyang paalisin ito. Ngunit sa kabila ng pagpapaalis, nanatiling kalmado si Strand, marahil ay inaasahan na niya ang araw na ito. Habang naghahanda siyang umalis, pinakiusapan siyang gamutin ang huling pasyente, ang ina ng nobya, na ngayon ay nababaliw sa dalamhati, tumatangging kumain, at nanganganib na maging zombie. Lahat ay umaasang mapapaniwala siya ni Strand na kumain. Nang makita niya si Strand, bahagyang nagbalik ang kanyang katinuan, tuluyang naunawaan ang mga ginawa nito, at nagpasalamat sa kanya sa pagbibigay ng kapayapaan sa kanyang anak. Pagkatapos, binigyan niya si Strand ng regalo sa kasal na para sana sa kanyang anak bago siya tumalon mula sa balkonahe, tinapos ang kanyang buhay. Sa puntong ito, gusto na lamang umalis ni Strand sa hotel sa lalong madaling panahon, ngunit nadiskubre niyang ang regalong iniwan ng babae ay isang sports car, isang napakapakinabang na regalo sa panahon ng apokalipse. Dahil doon, umalis si Strand ng may estilo, ngunit kung saan siya tutungo pagkatapos ay walang nakakaalam. Pagsapit ng madaling araw, nakarating din sina Jake at Alicia sa bukid habang nag-aalalayan. Labis ang tuwa ni Madison nang makita muli ang kanyang anak na babae, ngunit agad ding nalungkot si Alicia nang maalalang wala na si Travis magpakailanman. Samantala, lalo pang nalugmok si Nick dahil nawala ng malay si Lucy dahil sa labis na pagod sa paglalakbay at natakot ang mga tao sa bukid na baka maging zombie siya, kaya't hindi siya pinayagang makapasok. Nang pagbantaan ni Troy na babarilin si Lucy, hinarap siya ni Nick upang protektahan ang kanyang minamahal. Dahil mas marami ang kalaban, napilitan si Nick na makipagkasundo, ngunit sa isang kondisyon, siya mismo ang gagawa nito. Pumayag si Troy, ngunit pagkakuha ni Nick ng baril, itinutok niya ito kay Troy. Upang mapakalma ang sitwasyon, nakialam ang may-ari ng bukid at pumayag na gamutin si Lucy, bagamat kailangang itali ito bilang pag-ingat. Dahil sa pagdadalamhati sa pagkamatay ng kanyang asawa na si Travis, pinigilan ni Madison ang kanyang kalungkutan at nagpakawala lamang ng emosyon ng mag-isa sa likod ng bundok matapos makapagpahinga ang lahat sa bukid. Ilang sandali pa, dumating ang may-ari ng bukid upang hanapin si Madison, nag-aalala na baka may suicidal tendencies ito dahil sa matinding kalungkutan sa pagkamatay ng asawa. Ang isang pagpapakamatay sa bukid ay maaaring magdulot ng panganib sa iba, lalo na kung maging zombie ito sa gabi. Bukod pa rito, napansin ng may-ari na may baril si Madison, ngunit hindi niya ito pinasuko. Sa halip, nirehistro lamang ito sa medical room. Si Lucy, na may posas, ay ginagamot. Nakita ni Nick si Alicia na walang emosyon sa tabi nito, at alam niyang napakalaking dagok sa isip ng kanyang kapatid ang masaksihan ang pagkamatay ng kanilang ama. Si Alicia, na matagal nang nagpipigil, ay tuluyang bumigay at umiyak sa mga bisig ng kanyang kapatid. Nang humupa ang emosyon, hinanap ng magkapatid ang kanilang ina. Bagaman nagdulot ng matinding kalungkutan ang pagkamatay ni Travis, ang mundong ginagalawan nila ngayon ay hindi lugar para sa pagdadalamhati. Kailangan nilang magpatuloy.
Tanging sa pagbitaw sa nakaraan sila makakausad. Sinabi ni Madison sa kanyang mga anak na anuman ang mangyari, dapat silang mabuhay sa bukid, hindi lang para sa kanilang sarili, kundi para na rin kay Travis. Makalipas ang ilang oras, nagsimula ang seremonya ng paggunita para sa kasamang namatay. Habang nagbibigay ng talumpati, itinuro ng ina ng nasawi ang pamilya ni Madison, sinisisi sila sa pagkamatay ng kanyang anak habang inililigtas ang mga dayuhan. Sinamantala ni Madison ang pagkakataon upang ipakilala ang sarili sa mga residente, at ibinahagi niyang namatay din ang kanyang asawa habang papunta upang sumama sa kanila. Ang rebelasyong ito ay nakakuha ng simpatsya ng mga tao, at naibaling ang galit nila sa mga umatake. Nangako si Jake na imbestigahan ang pangyayari, ngunit ang mahinahon niyang pamamaraan ay hindi sapat upang patahimikin ang galit ng mga tao. Sa kabilang banda, ang panawagan ni Troy para sa paghihiganti, mata sa mata, ay mas nakaantig sa damdamin ng mga tao. Sa oras ng kainan, tiniis ni na Madison at ng kanyang pamilya ang malamig na pang-aalipusta ng mga residente, na malinaw na nagpapakita ng kawalan ng tiwala. Para mabuhay sa bukid, kailangang makuha nila ang tiwala ng mga ito. Maya-maya, may lumapit na isang dalaga at inanyayahan si Alicia sa isang pagtitipong Kristiyano sa bukid. Kahit ayaw niya, tinanggap niya ang imbitasyon upang makibagay sa grupo. Pagbalik niya sa kanyang silid, nagulat si Madison nang makita si Troy na nakahiga sa kanyang kama, ngunit sa kasamaang palad para sa mga manonood, wala siyang masamang balak. Tinawag ni Troy si Madison at sinabing ang kanyang mga salita sa seremonya ay ginawa lamang upang makakuha ng simpatya. Gayunpaman, inamin niyang may paggalang siya sa kakayahan ni Madison na mabuhay, at iyon ang dahilan kung bakit hindi niya ito sinaktan noon sa base militar. Tungkol naman sa anak nitong si Nick, halatang inis si Troy at nangakong hahanapan ng pagkakataon upang alisin ito. Bago umalis, ipinilit ni Madison kay Troy na ayusin ang magulong kama, at sa pagkagulat, sumunod ito at wala pa ring masamang balak. Nanatili si Nick sa tabi ni Lucy, at sa tulong ng mga manggagamot, nagsimulang bumuti ang kanyang kalagayan. Gustong umalis ni Lucy, ngunit mariin ang desisyon ni na Madison at Alicia na manatili sa bukid dahil sa saganang supply at mas ligtas na paligid nito. Nahati si Nick sa pagitan ng kanyang pag-ibig at pamilya. Kalaunan, nilapitan ni Madison ang may-ari ng bukid, umaasang mapipigilan nito ang anak niyang si Troy sa panggugulo. Kung ipagpapatuloy pa rin ni Troy ang panghaharas sa kanya, nagbanta si Madison na isisiwalat sa mga residente ang tungkol sa mga eksperimento ng tao sa base militar, isang bagay na tiyak na magdadala ng malaking gulo para sa kanya. Samantala, lumapit din si Jake kay Troy, hiniling na lumayo ito sa pamilya ni Madison. Makalipas ang ilang sandali, sumama si Alicia sa grupo ng mga kabataang tagasakahan sa isang diumano'y pagtitipon sa simbahan, ngunit nauwi sila sa isang madilim na silid. Nakakagulat, mayroon pa silang ulo ng zombie na ginagawang laruan, isang nakakatakot at baluktot na libangan. Ngunit hindi labis na nagulat si Alicia. Sa halip, mabilis siyang nakihalubilo. Naniniwala siya na ang mga kabataang ito sa sakahan ay walang ideya kung gaano kapanganib ang mundo sa labas. Iniidolo nila si Troy, ang tagapagsulong ng karahasan, at itinuturing siyang tunay na tagapagtanggol ng sakahan. Samantala, minaneho ni Strand ang sports car sa hindi malamang distansya hanggang sa makarating siya sa isang malaking dam. Maraming mga refugee rin ang naroon, dala ang kanilang mga gamit, at tila nais ipagpalit ang mga iyon kapalit ng malinis na tubig mula sa dam. Siyempre, hindi para makipagpalitan ng tubig ang pakay ni Strand. Kilala niya ang kalbong lalaking namamahala sa dam, dating kasosyo niya ito sa negosyo bago pa man ang pagguho ng mundo. Matagal nang naunawaan ni Ginoong Bali ang kahalagahan ng tubig bilang yaman sa panahon ng pagkalipol, kaya't siniguro niyang makontrol ang mga dam. Dinala ni Ginoong Bali si Strand sa tuktok ng dam, kung saan makikita ang tambak ng mga zombie na nakahilera sa ilog. Pinatay niya ang mga iyon sa pamamagitan ng pagtulak mula sa itaas ng dam. Karamihan ay may bali o pilay at hindi na makagalaw, kaya't kahit naging zombie, hindi na sila banta. Inakala ni Strand na maaawa si Ginoong Bali at patutuluyin siya roon, ngunit sa negosyo, wala nang kaibigan. Ipinag-utos ni Ginoong Bali sa kanyang mga tauhan na itapon si Strand mula sa dam. Sa huling sandali, nakiusap si Strand para sa kanyang buhay, sinabing mayroon siyang paraan upang mapalawak pa ang imperyo ng kalakalan ng tubig ni Ginoong Bali.
Dahil dito, naisip ni Ginoong Bali ang posibilidad ng pakinabang, kaya't hindi niya pinatay si Strand, ngunit ipiniit siya sa madilim na silid. Hindi alam kung gaano katagal ang lumipas hanggang sa may isang mabait na tao ang nagdala sa kanya ng tubig. Nang makita ni Strand ang mukha ng tao, nagulat siya at inakala niyang namamalikmata lamang. Sa kanyang hindi inaasahan, ang mabuting Samaritano ay walang iba kundi si Daniel, ang ama ni Aalia, na inakalang nasunog hanggang mamatay noon sa mansion. Pagsapit ng gabi, nagmaneho si Troy palabas upang hanapin si Nick. Iniimbitahan itong sumama sa isang mabagsik na pangangaso ng baboy damo. Hindi malinaw kung ano ang binabalak ni Troy, marahil ay balak niya itong saktan. Mula sa malayo, napanood ni Madison ang pag-alis ni Nick at Troy at nabalot siya ng pag-aalala. Kalaunan, dinala siya ng may-ari ng sakahan sa basement, kung saan nakatago ang napakaraming suplay, pagkain, baril at bala. Dahil sa mga reserbang ito, may tiwala silang makapagtatatag ng bagong sibilisasyon sa sakahan, at malaki ang naging ambag ni Troy sa mga kakayahan nito. Kaya't madalas na pinapalampas ng may-ari ang mga gawain ni Troy. Di nagtagal, nakarating sina Nick sa ilang, at doon sinubukan ni Troy na atakihin siya. Ngunit nagawa ni Nick na baliktarin ang sitwasyon at siya ang nakalamang. Sa harap ng tutok ng baril, hindi natakot si Troy. Sa halip, hiniling niyang sukatin ni Nick kung gaano katagal bago siya maging zombie. Gusto niyang patunayan kung tama ang kanyang teorya. Ang kanyang dedikasyon sa agham ay nakakaantig sa kakaibang paraan. Ipinahiwatig din nito na marahil ang mga pagpatay ni Troy ay para sa eksperimento, hindi para sa kaligayahan. Dahil dito, naisip ni Nick ang ibang paraan ng pagganti. Sinunog niya ang mahalagang notebook ni Troy, binura ang lahat ng resulta ng kanyang mga eksperimento. Nakapagtataka, hindi ito bumasag kay Troy. Sa halip, napagtanto niyang baliw din si Nick kagaya niya, at marahil ay pwede silang maging magkaibigan. Mahirap maunawaan ng mga normal na tao ang mundo ng mga baliw. Kinabukasan, inihayag ng may-ari ng sakahan sa lahat na ang grupo na ipinadala upang imbestigahan ang insidente ng helicopter ay nawawala at walang komunikasyon. Kinailangan ng bagong grupo para muling mag-imbestiga. Agad na nagboluntaryo si Madison, sabik na patunayan ang sarili at makakuha ng tiwala ng mga tao. Bumalik tayo sa gabing nasunog ang mansion, si Daniel, na siyang nagsindi ng apoy, ay hindi na nakita pa. Paglabas niya ng silid, inakala ng lahat na nasawi siya sa apoy. Hindi nila alam, milagrosong nakaligtas siya bagaman malubha ang paso sa kanyang binti. Pilay at hirap maglakad, patuloy siyang naglakbay sa daan, minsan ay halos mamatay sa mga zombie. Minsan, nakaligtas siya sa pamamagitan ng pagtatago sa ilalim ng kotse, hanggang sa mailalaking may mahabang buhok ang sumagip sa kanya. Alam ng lalaki ang isang gripo sa tindahan na regular na nagbibigay ng tubig, kaya't dinala niya roon si Daniel. Maraming refugee ang naninirahan sa loob ng tindahan, nabubuhay sa supply ng tubig. Kinailangan ng agarang gamutan ang paso ni Daniel upang maiwasan ang impeksyon at pagkasira ng kanyang binti. Mabuti na lamang may isang babaeng doktor sa grupo ng mga refugee, ngunit ang paglilinis ng sugat, kasama ang pag-alis ng mga natuyong tela gamit ang labaha, ay labis na masakit. Sa paglipas ng panahon, hindi pa tuluyang gumaling si Daniel, ngunit nakakalakad na gamit ang tungkod at tinutulungan ang lalaking may mahabang buhok sa simpleng gawain. Bilang pasasalamat, ginupitan ni Daniel ng maikli ang buhok ng lalaki, at ibinahagi ang kanyang nakaraan bilang isang opisyal na may responsibilidad sa 76 na buhay, patunay na hindi siya ganap na walang puso. Ang tanging alalahanin niya ngayon ay ang kanyang anak. Sa isang padalos-dalos na sandali sa mansion, sinunog niya ang mga zombie sa basement, hindi alam kung nadamay din si Aalia. Pagkatapos makatulog ng lalaking may mahabang buhok, umalis si Daniel upang hanapin ang sagot, ngunit sinalubong siya ng bagyo at paparating na mga zombie. Habang papalapit ang isa upang umatake, tinamaan ito ng kidlat at napatay. Nawalan ng malay si Daniel sa tabi ng ilog at kalaunan ay natagpuan ng dalawang trabahador na naglilinis ng mga imburnal upang maiwasan ang kontaminasyon ng tubig sa dam. Ang doktor na tumulong magpagaling ng sugat sa binti ay muling nagpakita, at doon nalantad na hindi siya isang tunay na refugee, kundi tauhan ni Ginoong Bali. Ang regular na supply ng tubig sa tindahan ay dahil sa tulong niya sa pagnanakaw ng tubig. Sa tulong niya, nakahanap si Daniel ng trabaho bilang tagalinis ng imburnal, ngunit labis niyang kinamuhian ang kalupitan ni Ginoong Bali.
Sa oras ng pagkain, ang ibang manggagawa ay magalang kay Ginoong Bali, samantalang si Daniel ay walang pakialam sa kanya. Isang gwardiya, sa tangkang makuha ang loob ni Ginoong Bali, ay inapi si Daniel, ngunit kalaunan ay pinagsisihan ito. Ang ginawa ni Daniel ay nakatawag ng pansin kay Ginoong Bali. Matapos siyang pagmasdan ng mabuti at tanungin ng paulit-ulit, napagtanto ni Ginoong Bali ang pinagmula ni Daniel bilang sundalo. Nang hatakin niya pababa ang ibabang labi ni Daniel, nadiskubre niya ang isang marka, isang natatanging palatandaan ng kilabot na Death Squad. Ang organisasyong ito, na mas kilala bilang pangkat ng mga tagapagpahirap kaysa sundalo, ay binubuo ng mga bihasang military police na kilalang nagpapanginig ng takot sa mga kriminal at miyembro ng gang. Gumagamit sila ng iba't ibang mararahas na paraan upang pahirapan o patayin ang mga lumalabag sa batas. Nang malaman ni Ginoong Bali ang tunay na pagkatao ni Daniel, alam niyang sayang kung panlinis lang siya ng imburnal. Kaya inatasan niya itong manghuli ng mga nagnanakaw ng tubig, kapalit ng kalayaan kapag natapos ang misyon. Ngayon, bilang bahagi ng operasyon, alam ni Daniel na ang babaeng doktor ang target na gustong hulihin ni Ginoong Bali. Pinayuhan niya itong tumigil sa pagnanakaw ng tubig para sa mga refugee sa tindahan, ngunit tumanggi ito. Maya-maya, hindi sinasadyang nakita ni Daniel na bihag na rin si Strand. Upang malaman ang kinaroroonan ng kanyang anak, nilapitan niya si Strand, na nagsabing hindi niya na ito nakita mula nang palihim itong umalis sa hotel. Sa kagustuhang makaligtas, nagsinungaling si Strand, sinabing nasa hotel pa rin si Ophalia. Agad namang nahalata ni Daniel ang kasinungalingan, at sa sobrang galit ay umalis siya, saka nalaman na nahuli na rin ang lalaking mahaba ang buhok. Plano ni Ginoong Bali na pahirapan ito upang malaman kung sino ang traidor. Dahil si Daniel ay dating miyembro ng Death Squad, pinahalagahan ni Ginoong Bali ang kanyang kakayahan sa interogasyon at ipinasa sa kanya ang gawain. Sa puntong iyon, wala nang pagpipilian si Daniel, kundi tumulong upang makalaya. Sinabi niya sa lalaking may mahabang buhok na may dalawa lamang itong pagpipilian, ipagkanulo ang babaeng doktor at mamatay, o manahimik at mamatay bilang bayani upang mabuhay ang babae. Walang pag-aatubiling pinili ng lalaki ang mamatay. Pinagmamasdan ni Ginoong Bali si Daniel habang kailangan nitong magkunwaring sinuntok ang lalaki sa mukha. Ngunit hindi nasiyahan si Ginoong Bali at inutusan siyang dagdagan pa ang parusa. Hindi na nakayanan ng babaeng doktor ang tanawin at inamin na niya ang kanyang kasalanan. Dinala silang pareho sa dam kung saan handa na si Ginoong Bali na itulak sila. Hindi makayang maging berdugo ni Daniel. Sa huling sandali, itinuro niya ang baril sa mga tauhan ni Ginoong Bali at mabilis silang pinaslang. Bago pa man makareak ang kalbo, binaril ni Daniel sa ulo si Ginoong Bali, tuluyang winakasan ang kanyang kalupitan. Lumipat ang eksena pabalik sa sakahan sa kalaliman ng gabi, nang magising ang isang matandang lalaki, at mapansing wala sa tabi niya ang kanyang asawa. May mga mahinang ingay sa silid, at nang kanyang silipin, nagulat siya, naging bangkay na pala ang kanyang asawa. Alam niyang kailangan niyang harapin ang susunod na mangyayari mag-isa. Wala na siyang pagnanais mabuhay, kaya't nagpa siyang sumama sa kanyang asawa sa kabilang buhay. Habang magkasabay silang bumagsak, hindi sinasadyang natumba nila ang lamparang may kerosene sa mesa. Sa isang iglap, nilamon ng apoy ang buong silid. Ang mga liwanag ng apoy ay tumanyag sa madilim na kalangitan, at agad dumating ang mga residente ng sakahan upang apulahin ang apoy. Ngunit napakalakas nito. Ang tubig na dala nila ay tila patak lamang sa karagatan. Napagtanto ng may-ari ng sakahan na maliit ang posibilidad na may makaligtas at hindi na dapat aksayahin pa ang mahalagang tubig. Nasunog at namatay ang mag-asawa at bumalot ang lungkot sa buong komunidad. Kinabukasan, handa na ang investigative team na umalis. Bagaman handa si Madison na sumama, hindi niya naiwasan ang mapanghamak na tingin ng mga sundalong kasama na naniniwalang walang silbi ang isang babae at baka makasagabal pa sa misyon. Sa ganitong mga pagkakataon, walang silbing paliwanag, tanging gawa lamang ang makapagpapatunay. Nag-alok si Nick na siya na lang ang pumalit sa ina, ngunit tinanggihan ito. Alam niyang ito ang pagkakataon ni Madison upang makuha ang tiwala ng mga taga-sakahan at ipakita ang kanyang kakayahan. Pag-alis ni Madison, inako ni Nick ang pag-aalaga kay Lucy. Ngunit labis siyang nasaktan nang marinig ang matibay na pasya ni Lucy na umalis at hindi na manirahan sa sakahan.
Mabigat ang loob ni Nick habang mag-isa siyang nagtungo sa bahay na nasunog kagabi upang linisin ang mga labi. Habang naglilinis siya, dumating ang may-ari ng sakahan upang makipag-usap. Ilang sandali pa, nakakita ito ng baril sa mga abo. Hindi pabor si Nick sa paggamit ng baril bilang solusyon sa mga problema, ngunit para sa may-ari, isa lang itong kasangkapan sa pag-aayos ng mga bagay. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Nick ang magbitiw ng sarkastikong puna tungkol sa masamang ehemplo ng nakatatandang henerasyon, kaya siguro ganito karahas si Troy. Hindi nagalit ang may-ari. Sa halip, ipinagtanggol pa niya ang anak, sinasabing si Troy ay nasa proseso lamang ng paghahanap muli sa sarili. Nabasa niya sa mukha ni Nick ang kalituhan nito, kaya nagbigay siya ng payo. Huwag daw itong malito kung sino ang dapat sundan, ay linawin ang isip at alamin kung ano talaga ang nais niya. Samantala, sa panig naman ni Alicia, matapos ang pagkamatay ng kanyang ama pati na rin ng iba pang mga biktima at bago natin ipagpatuloy, paabutin natin ng 100 likes para sa part 2. Maraming salamat sa panonood.